chapter 13, I'm sorry. Verse 19. Oh, let's go on verse 18. Are you ready? Are you familiar with this story? Are you sure? Let's read verse 18. Are you ready? Okay, let's read. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga asik. 19. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binihing na asik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang naasik sa kanilang puso. Remember this? Yes. Remember this? Yes. Read it again. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito ay katulad ng mga binhing naasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang naasik sa kanilang puso. Now everybody look at me. Ang bawat salita ng Diyos na inyong naririnig sa ating kalagitnaan, listen to me, ay patungkol sa kanyang paghahari. Remember that? Amen. Ang bawat salita ng Diyos na naririnig ninyo sa lugar na ito, you know what? Ito ay binigay ng Diyos sa bawat individual, sa buhay ng bawat isa. Why? Dahil naniniwala siya na ito ay kailangan ng bawat isa sa atin. Remember that? Now, look at this. The moment, are you with me? Na hindi mo pang hawakan ang kanyang salita, you know what? Alam ito ng kaaway. Are you here? Alam ito ng kaaway. The moment na ito ay hindi mo alam kung paano paniwalaan, the moment na ito ay hindi mo kayang panghawakan sa iyong buhay, listen to me, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, dumarating ang masama at inaagaw ang naasik sa kanilang puso. Why? It's because alam ng kaaway if you know how to keep it in your life. Alam ng kaaway kung alam mo kung paano ito i-guard sa buhay mo. Alam niya kung paano mo ito proteksyonan sa buhay mo. I remember, diba, lahat tayo, pamilyar tayo sa tinatawag na basketball game. Sa basketball game, meron tinatawag na sentro, forward, guard. Tama ba? Tama? Ito yung mga position saan? Sa basketball game. Amen? Forward, center, power forward, guard, point guard. Tama po ba? No? Water boy. Okay. Hello, are you listening? Amen? So, bench boy, di ba? Di ba? Reserve boy. Okay. So anyways, remember, pag naglaro ka ng basketball at once na kayo ay nasa liga na tinatawag, no, kinakailangan na ikaw ay gumalaw ayon saan sa position mo. If you are the guard, then ikaw, no, o yung point guard, then ikaw yung magdadala ng bola. Are you with me? Para saan? To take the what? To take the offense. Are you with me? Para kayo ay umopensa. Kasi merong depensa, meron din tinatawag na opensa. Pag sinabing depensa, kayo yung dumidepensa saan? Sa inyong kalaban. Pag sinabing opensa, kayo yung lumulusob. Malinaw? Malinaw? Okay. Say amen. Kahit na hindi nyo alam. Okay? So, amen. I know na alam nyo. Why? It's because basketball, no, is very famous sa bansa natin. Tama ba? Even babae, di ba? Okay? Okay, kung hindi nyo alam Jackstone, alam nyo? Hindi yon. Basketball pinag-uusapan natin. Okay? So, okay, remember, sa basketball game, meron tinatawag na guard. No? Bakit kinakailangan, no, nasa kanya palagi yung bola o yung point guard? Why? It's because siya yung ball handler na tinatawag. Siya yung magaling mag-ingat ng bola. Siya yung magaling sa mga assist. Tama ba? Siya yung magaling na gumawa ng set o ng strategy. Am I right? That's why ang bola ay laging nasaan? Nandoon sa point guard or guard. The reason kung bakit sa kanya ibinibigay yung bola, one of the reasons is because alam niya kung paano ingatan yung bola. Amen. Did you get this? I hope and pray it's the same.
sa buhay ng bawat isa sa atin. The reason, pagkatapos ibigay ng Diyos ang kanyang salita sa buhay ng bawat isa, sa puso at isipan ng bawat isa. Why? It's because alam ng Diyos na ang kanyang salita ay kailangan mo ngayon. Alam ng Diyos na kailangan nating lahat ang kanyang salita ngayon. Hindi next year, hindi sa susunod pang taon. The reason kung bakit ka tumatanggap ng kanyang buhay na salita ngayon, it's because you need it now. Did you get my point? Are you with me? That's why always remember, once na ito'y pinasa ng Diyos sa buhay mo, you must keep it in your life. Be sure that you know how to guard it in your life. You know how to protect it in your life. Upang sa ganon, the moment na dumaan ang kaaway, you know what? Hindi niya ito basta-basta aagawin sa buhay mo. Why? It's because always remember, anuman ang ipinasa ng Diyos sa iyo na kanyang salita, that is your future. Do you believe on that? That is your future. That is your strength. That is our everything. Why? It's because we remember, ang salita ng Diyos, ang siya nagbibigay ng direksyon, ng kaliwanagan, ng kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why I always remember ang salita ng Diyos, ang siya ang nagbibigay liwanag sa ating dinaraanan. Remember that word? Amen? Sa sinihan, bakit mo kinakailangan na mayroong maglelente sa iyo? It's because madilim. Amen. But if you want na pumunta sa sinihan, magdala ka ng sarili mong flashlight, then go ahead. Amen. But to be honest with you, no, kung malaki yung flashlight mo sa loob ng bahay mo, no, it's very bulky na dalhin mo yun sa loob ng sinihan. Okay? And then gamitin mo yun doon sa, okay, dito daan. Cannot be. Amen. That's why meron silang hina-hire na security guard para mag-guard doon sa loob ng sinihan, at the same time para mag-guard saan? Doon sa pwede mong daanan. Why? It's because alam nila na madilim. It's because alam natin pag sa loob ng sinihan madilim, that's why nangangapa ka. Amen. Kailangan mo yung tao na kung saan may daladalang lente or flashlight para mag-guard sa hindi nadaanan. And that is the Word of God exactly in our life. Yun ang salita ng Diyos. Yun ang kanyang ginagawa sa buhay natin. Are you with me? Siya yung nagbibigay liwanag sa ating landas, sa ating dinaraanan. Are you hearing this? Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Where are we now? That's why always remember here on verse 19, ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing na asik sa tabi ng daan. That's why be sure, always remember, huwag kang pumayag na aalis ka sa lugar na ito na hindi mo nauunawaan ang salita ng Diyos. Are you listening? Ano po ba yung pinag-uusapan? It's okay. Kahit hindi mo sundan yung alin, yung pagkakasunod-sunod na itinuturo ko, it's okay. Ang importante, you know what? Merong naibabaon sa puso mo. Merong naibabaon na salita ng Diyos sa buhay mo ngayon, sa iyong isipan. And begin to start to believe. Start to believe. Magsimula ka na maniwala sa bawat salita ng Diyos na iyong tinatanggap. Listen to me. I am just helping you. Amen? Pero ang totoo, you know what? Nalubos na makakatulong sa iyo ang sarili mo. Even ang Diyos walang magagawa sa buhay mo. Listen to me. Kung hindi mo alam kung paano tulungan ang buhay mo. If you don't know how to trust Him, kung hindi mo alam kung paano totally magtiwala sa Kanya, listen to me. Even ang Diyos walang magagawa sa buhay natin. That's why ang kailangan niya, alam niya kung paano ka magtiwala sa Kanya. Be sure na alam natin kung paano tayo magtiwala sa bawat salita ng Diyos, sa bawat sinasabi niya sa buhay natin. Amen. Listen to me. Alisin natin anumang boundary sa ating kaisipan. Amen. Anuman yung ating paniniwala noon. Listen to me. No? Anuman yung paniniwala natin noon, listen, hindi mo yan magagamit ngayon. Are you with me? Are you with me? That's why we need the Word of God every day in our life. Why? It's because ang salita ng Diyos ay progressive sa buhay natin. I'm not saying kung ano ang kapahayagan nun, hindi na ngayon mangyayari yun. No, I'm not saying that. Ang sinasabi ko, kung ano ang salita na tinanggap nila ngayon, listen to me, ano man yung kapahayagan o ibinunga noon sa kanila,
listen, ito ay maaari pang lumago sa ating kapanahunan ngayon. That's why hindi mo maaaring i-pattern, okay, alam ko kung ano yung message na yan, alam ko kung ano yung teaching na yan, naituro na sa amin yan noon, that's why dapat ganito yan ngayon. No! Hindi mo pwedeng sabihin yan sa Word of God. Why? It's because the Holy Spirit is here. Hello? The Holy Spirit is moving here. The Holy Spirit touching your life right now. That's why anong dapat mong gawin? You must respond to Him. Amen. Amen. It's because, look at, no, it's the same. Sa pag-aaral ng medisina, no, kung ikaw ay nag-aaral ng medisina, 1980, what do you think now? The same? Talk to me. What do you think? Nag-aaral ka, no, ng medisina, 1975. Ang alam mo nun, you know what? No, chop-chopin yung katawan ng tao. Why? It's because you are a surgeon. Like for example, now, don't you know na meron na silang aparatos para hindi ka biyakin? They have the gadgets now para hindi biyakin ang katawan mo. Amen? Na kinakailangan lang padaanin sa pusod mo para alisin, like for example, yung iyong gallbladder. If you don't know, no, that's why now I am upgrading your spiritual life. Say amen to that. Amen. Just trust me. Can you do that? Yes. Amen. It's because if you cannot trust me, I cannot trust you also. Sorry to say. Kung hindi nyo ako pwedeng pagkatiwalaan, sorry, ako ang pinagkakatiwalaan ng Diyos sa inyong buhay. Sa inyong kalagitnaan. Kung ang Diyos nagtitiwala sa akin, how much more sa inyo? I hope and pray, ganun din kayo. Alam nyo kung paano magtiwala sa taong ito na nagsasalita sa buhay nyo. Can you trust me? Can we trust God? Can we trust His Word? Can we continue this? Hallelujah. That's why, ano ang dapat mong gawin sa buhay mo? Isa lang. No? You must guard the Word of God. You must protect the Word of God. You must keep the Word of God. You must hold the Word of God. Kung merong gustong humawak nito, kung merong gustong mag-snatch nito sa buhay mo, kung merong gusto na umagaw nito sa buhay mo, then, are you going to allow it? Na mangyari? Iaalaw mo ba yan? Okay, sa'yo na. Ganon? No. I think hindi. Why? It's because you know this is your future. Kung ito yung future mo, then you know how to guard it. Kahit na ano mangyari, over my dead body. That's true. Because most of the Christian now, pag sinabi, okay, wala namang mangyayari sa'yo. Kung panghawakan mo ang salita ng Diyos, that's why it is very easy for a lot of Christian na ibigay ang salita na pinanghahawakan nila. True. You are shocked? That's true. Why? That's why meron tinatawag na mga backslider. To be honest with you. But I'm not talking to you, I'm talking about them. Amen? Amen? Once na revive ka na, then you are revived. Praise the Lord. Amen? Continue. Amen. Move on. Amen? That's why hindi ka na dapat masasaktan sa sinasabi ko. Hello? But ang sinasabi ko lang yung katotohanan. This is the fact. The reason kung bakit maraming Kristiyano ang tumatalikod sa Diyos for only one reason. You want to know? It's because hindi nila alam kung paano panghawakan ang salita ng Diyos sa buhay nila. They don't know how to keep it. They don't know how to hold it. They don't know how to guard it sa buhay ng bawat isa. That's why, once na may dumaan na kaaway, you know what temptation are there? No? Napakadali na sila ay tangay ng kaaway. Then, kung hindi mo alam kung paano panghawakan ang salita ng Diyos sa buhay mo, listen, napakadali na ito'y bitawan mo. That's why you lost your future. Amen? Ang tawag doon, no, hindi mo alam kung paano mo panghawakan ang bawat pangako ng Diyos sa buhay mo. That's why hindi mo pwedeng balikan ng Diyos. Kala ko po ba, Panginoon, totoo yung sinasabi mo? Way back 2001 or 2005. Amen? Meron ka pa nga na prophecy na binigay sa akin. If you don't know how to keep this word of prophecy sa buhay mo, I tell you, walang mangyayari.
I will give you one of our classic example here in our church. I remember when Pastor Abraham came in our church, he just declared, he picked up from the spiritual realm, and then he delivered it to us. And isa sa kanyang sinabi, remember, you will receive your own lot and building for the church. Listen to me, hindi nagtagal ng isang taon yon. The moment na narinig ko yon, every day of my life, ipinanalangin ko yon. True. And that is the right way kung paano mo panghawakan ang bawat prophecy, about word. You must know how to guard it in your heart. Hindi yung ngayon naniwala ka, that is a hype. Amen? Pag ngayon naniwala ka, and there's nothing wrong about dun sa minister, and then ikaw naniwala ka, pinaniwala mo lang yung sarili mo at hindi mo alam kung paano ito i-guard sa buhay mo, I tell you, sa'yo ang problema. I'm just helping you. Amen? Amen. Nagkakaunawaan po ba tayo? Amen. That's why be sure in your life, alam niyo kung paano panghawakan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Huwag mo sabihin sa akin, that is basic. Listen to me. Why? It's because I know, itong basic na bagay na ito, listen to me, this is a foundational, what? Teaching, sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why always remember, huwag tayong umasa na kung saan tayo ay magkakaroon ng mithin sa puso natin ng matataas na kapahayagan if sa bagay na ito, bagsak tayo. To be honest with you. Amen? Did you get this point? Hallelujah. So, are you ready now? I want you to turn your Bible in the book of, where is that? Exodus. Yeah, in the book of Exodus first. Are you sure that you are ready? Yes. 17, chapter 17, verse 1 to 7. Are you there? So are you ready? Hallelujah. In verse 1, chapter 17, verse 1, mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh. Are you with me? Mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh. Remember that? No? At sila'y nagkampo sa Rephidim. Walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moses. Are you with me? Are you with me? Verse 3, ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moses, inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Verse 4, kaya taimtim na nanalangin si Moses kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moses at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Look at here on verse 7. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinatnubayan sila ni Yahweh o hindi. Are you with me? You know what? I hope and pray na ang bawat isa sa atin, hindi natin pagdududahan ang salita ng Diyos sa ating buhay. True.
Remember the purpose kung bakit inilabas ng Diyos ang bayan ng Ehipto? Ang bayan ng Israel sa Ehipto? Remember that? I want you to turn your Bible in the book of Exodus chapter 3. Are you ready? Verse 6 to 8. Amen? Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Are you with me? Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Now before I continue verse 8, look at this verse. In verse 7. Ano ang sabi on that verse? Nakita ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng kanyang bayan. Did you get this point? Amen? Amen? Now, can you imagine na alam ng Diyos kung ano ang sitwasyon ng bawat isa sa atin? Alam niya kung anong sitwasyon ng bawat pamilya. Alam niya ang sitwasyon ng bawat individual. Alam niya ang sitwasyon ng bawat puso at isipan ng bawat isa sa atin. Sa lugar na ito, bata at matanda. Why? It's because He is our God. Yes. Now, isang bagay ang nais kong maunawaan nyo at maintindihan nyo. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin para sa ating lahat. Yes. That's why the moment na tayo pinangunahan niya, you know what? Ang kanyang salita ay nananatili sa ating buhay. Subalit once na ang kanyang salita ay binigay niya sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya, be sure na hindi mo pagdududahan ang kanyang salita. I hope and pray na ang pagdududa sa buhay ng bawat isa, ito ay ganap na maglaho sa ating kalagitnaan. Subalit ang tanging spirito lamang ng tunay na pananampalataya at paniniwala ang siyang manahan, ang siyang manatili sa puso at isipan ng bawat isa sa inyo mula ngayon sa pangalan ni Jesus. Listen to me. This is the big problem kung bakit maraming Kristiyano ang hindi nakakapagtapos ng malakas. Saan? Sa plano ng Diyos at sa pagkatawag ng Diyos sa buhay nating lahat. Did you get this? That's why, look at, here on verse 8. Kaya, sabi rito, are you ready? Are you ready for this? Look at this. Kaya, bumaba ako upang sila'y iligtas. Sabi rito, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Oh, hindi mo nakuha. You did not get it. Read it again. This is the promise of God in your life. You know what? Hindi natin pinag-uusapan ang buhay ng mga Israelita sa panahon nila. Ang pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos na buhay na ibinibigay sa ating kalagitnaan ngayon. That's why anumang salita na iyong narinig, this is for you now. This is for us. Amen. That's why look at these words. Sabi niya, kaya bumaba ako upang sila iligtas. Can you imagine this word? Now, pagkatapos makita ng Diyos ang buhay ng bawat isa, ang sitwasyon ng bawat pamilya, anong sabi niya sa kanyang salita? Siya ay bumaba mula sa kalangitan, patungo sa kanilang kalagitnaan. That's why you and I must believe that God is here in our midst right now. That's why, as I said a while ago, this is not a plain service. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here in our midst. I can see that God is touching your life. I know that He is moving in our midst. I know that He is touching every family. I know that He is touching every individual here. On this place, on this church. That's why, look out. 2 weeks ago, nung sinabi ko itong bagay na ito sa inyo, ano yun? Remember? Hindi ako nakakita pa, kahit kailan sa buhay ko, ng tao na namatay na muling binuhay ng Diyos. I am very honest. Kung nakakita kayo, thank God. Amen? That's why sinasabi ko, hindi pa ako nakakita. But more than that, mas excited ako na nakita ko at nasaksihan ko
sa buong buhay ko na paglilingkod sa Diyos, kung paano baguhin ang buhay ng Diyos ang buhay ng isang tao na nagmula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At yun ang aking patutuo sa inyong kalagitnaan. Na kung saan ang Diyos ay nananatili sa lugar na ito. Ang Diyos ay nananatili sa buhay ng bawat isa, sa ating kalagitnaan. Why? It's because I know, sa bawat araw, sa bawat buhay, sa bawat pamilya na naririto, ang Diyos ay gumagalaw sa ating lahat. Listen to me, sa pamamagitan ng kanyang salita. Now, saan ka kinakatagpo ng Diyos sa lugar na ito? Sa iyong pakikinig ng iyong salita. Paano ka kinakatagpo ng Diyos? I hope and pray na alam mo kung anong bahagi, kung anong parte ng service na ito, kung paano ka kinakatagpo ng Diyos. That's why you must be what? No? Be sure na alam mo kung paano, no? Na maghintay, alam mo kung paano ibigay yung buo mong sarili para sa Diyos. While you are here. That's why, hindi ka nagsasayang ng iyong oras lamang sa iyong pag-upo sa lugar na ito. I hope and pray na nagkakaintindihan tayo. I hope and pray sa inyong pag-upo, ang Diyos ay merong ginagawa sa inyong puso at isipan sa pamagitan ng kanyang salita na inyong tinatanggap. Ang buhay ninyo ay patuloy na binabago niya. That's why now, pwede natin sabihin na ang buhay ng bawat isa hindi nang pwede maging katulad pa ng dati. Hallelujah. That's why look at here. You know, for me this word, no, especially this verse 8, 7 and 8, I am so excited about this word. Why? Sabi nito, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Now, listen to me. Nakita ng Diyos kung paano pinahihirapan ang buhay ng ilan sa atin o ng marami sa atin ng bisyo, ng sakit at karamdaman, ng kahirapan. That's why, kung nakita ito ng Diyos, you know what? Ang Diyos, ang sabi niya, siya ay bumaba. Look at here on verse 8. Ako ang Diyos na iyong mga magulang. Nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha pagkat natakot siyang tumingin sa Diyos. 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Alam ng Diyos kung ano ang hirap ng bawat isa. Alam ng Diyos kung ano ang dinadaing ng bawat isa sa atin. That's why this is a good news for you and me. Are you ready? Look at here on verse 8. Kaya bumaba ako upang sila iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Now, if you know how to handle this word sa buhay ninyo na inyong tinatanggap, this word, these promises is for you. Why? This is what I believe. Amen. Ito ang pagkakakilala ko sa Diyos. Ano yun? Siya ang Diyos na nagbibigay pag-asa. Siya ang Diyos na nagbibigay buhay. Siya ang Diyos na nagbibigay lakas. That's why hindi importante sa Kanya kung ano ang iyong nakaraan. Ang importante sa Diyos, now handa kang sumunod sa Kanyang kalooban. Yun ang importante sa Diyos. Pero kung hindi yung mahalaga sa iyo, listen to me, hindi rin mahalaga sa Diyos ang alin ang ating gagawin. Why? Especially if we are not willing to change. Amen? Now look at this. Are you happy? Or you are sad? You know, minsan na-amaze ako sa inyo. The way kung paano kayo tumanggap ng pangako ng Diyos. I know most of the time na ini-internalize nyo maigi. I know, no? Na ini-internalize nyo maigi sa buhay nyo yung pangako ng Diyos. Amen. That's why kung minsan napapasal ako sa mga reaction nyo. Tama ba? Can you imagine kung meron isa sa inyo na nanalo sa loto? Like for example, no, isa sa inyo may naglakas loob na tumaya na hindi kailangan ipaalam kay pastor. At ang pangalan niya ay secret.
Like for example, that's why walang dapat mag-guilty sa inyo, okay? Unless meron tumaya talaga sa inyo. That I thank God sa kapahayagan ng